Huwebes Santo naman nang madamay sina Sexbomb Rochelle Pangilinan at Sexbomb Aifa Medina sa gulong kinasangkutan ng kanilang non-showbiz friend na si Michelle Villanueva at ng isang turista rin sa Boracay na si Joshua Calisto Formentera. Nagkakasiyahan di umano ang grupo ni na Rochelle at Aifa nang bigla na lang silang sinita ni Formentera. Maingay di umano ang kanilang grupo kung kaya't pinatigil sila nito. As in, sinabi niyo po na hinaan niyo yung tugtog niyo or kung ayaw niyo patayin yun, umalis kayo dyan. Ganun po talaga. Sobrang sarcastic po talaga. Hindi daw maganda ang approach sa kanila ni Formentera, bagay na ikinagalit ng non-showbiz friend ni na Aifa at Rochelle na si Michelle Villanueva. Nagpantig na rin yung tenga ko. Siyempre, kaibigan ko, gusto lang namin mag-enjoy. Tapos nagsalita siya ng ganon. At sinugod yun na kami na may hawak siyang bottled water. At the same time, nanunuro na siya at nagmumura na siya. Ayon naman kay Formentera na isang gay activist, hindi niya nagustuhan ang tono at paraan ng pagtawag sa kanya ng bakla ng isa sa mga kaibigan ni Rochelle at Aifa. Well, it's offended because again, it's violate my rights. You know, I mean, yes, I admit it, I am gay, but being gay has to be respected equality for equal for anybody. So I told him, said, who said bakla? And he said, like, I did say bakla. I said, why did you say that? I'll prove to you that I'm an activist and I will tell you the right of gay people. And you know what? The impact is that he threw me a glass. So that's why it happens to my head like that. Kaya nung nalaman niya na ako yung nagsalita ng bakla siya, ako yung sinugod niya. So inunahan ko na siya ng hampas ng gas. Self-defense na rin para sa sarili ko. Well, I'm file of complaint now. I'm just waiting until I get much better because the contusion is so hard. Nag-file siya ng complaint. Mag-file din ako sana ng complaint na hindi ako involved dito. Wala akong movement na ginawa nung sumugod siya sa amin. Kasi, wala kasi. Na si Mitch naman, ang nangyari naman sa kanya, kasi ilang beses siyang sumugod, 2, 3, sa lugar namin. So, si Mitch, babae siya, natakot siya. Ano nga bang totoong kinalaman ng dalawang Sexbomb girls sa gulong ito? Para linawin ang kanilang panig, live ngayong hapon sa Star Talk, Sexbomb Rochelle and Sexbomb Aifa. At narito na sila straight from Boracay. May buha-buhangin pa si Sexbomb Rochelle Pangilinan and Sexbomb Aifa Medina. Siyempre kasama ang reyna ng Boracay. Miss Joy Cancio, ang bossing ng Sexbomb. Magandang hapon sa inyong tatlo. Good afternoon. Po. Teka, ano bang kinalaman mo sa gulong ito, Rochelle? Ikaw muna. Sa totoo lang po, wala po akong kinalaman sa gulo. Na nagkataon lang, yung isang kasama namin sa grupo, yung si Mitch nga, na hindi inaasahang napasama sa gulo. Pero ako, wala. As in, wala ka dun. Nandun ako, pero hindi ko nga po nakita yung pagsugod nung Joshua. Ang masakit lang, ako yung nadadamay at nadidiin dito. Kami yung napagsasabihan sa mga nababasa ko. Ikaw yung Kami may yung name, nasasabihan walang breeding, walang pasaway. Na wala naman akong alam bakit ganito. Pero bakit sa palagay mo, ikaw ang nadidiin sa pangyayaring ito? Siguro pa dahil sa trabaho ko. So, kayo, Aifa, nakausap na ba kayo ni Joshua after that incident in Boracay? Hindi po. Saka wala naman po kami dapat kasing isettle kaya hindi po kami nag-usap after po nung nangyari sa Bora. So, paano yun? Joy, did you make any effort as the manager Ayan, to nung settle things with nangyari him? yan, syempre, nagtanong-tanong din ako, legalities, and then I'll advise my girls kung ano yung dapat gawin. Ako pa nga nagsabi sa kanila na punta kayo doon, explain your side. At the same time, sinabi din sa akin ni Rochelle na nagpunta na sila early in the morning after that incident. Narinig ko sa mga kwento nila, even sa mga VTRs, pinanood ko sa YouTube kasi I wasn't there, nasa kabilang ibayo naman ako. Ano yan it's a matter of misunderstanding. Siguro pareho nga silang nagpunta sa ibang lugar para magpahinga. Kaso ang mga trip nila, hindi trip nung neighbor nila. So misunderstanding. Ang nangyari lang, nasigawan sila na mas nakakatanda. So sabi ko, sana hindi na lang kayo pumatol. Hindi naman daw sila pumatol. Kaso yung isang party nga, yun yung
nag-uumpisa ng salita. So, ang bali na kabangga ni Mr. Joshua, si Mitch. Tapos si Rochelle nga daw sinasabi pa kay Mitch na tama na, tama na. Eh, you know, siguro kabataan, dala ng kabataan, di ba? Pero honestly speaking, nagsabi naman nitong mga alaga ko na hindi po kami naggumawa ng move para ikagalit ni Mr. Joshua. Yun nga, si Aifa ang na-accuse kasing pinagbibintangan ni Mr. Joshua sabihin yung word na gay, na inamin naman ni Mitch even sa VTR na siya ang nagsabi. Si Mitch. Nagkataon na galit si Mr. Joshua kay Aifa. So nung may gagawin siyang move, si Mitch ang humarap, parang gano'n, di ba? Yun. Kaya nagkagulo ng gano'n.